Amen. Kayo ba ho'y masaya nandito kayo sa umagang ito? Pwede po tayong yumukot, manalangin. Yumukot. Tayo po ang lahat ay manalangin. Lord, we just thank you this morning. Thank you for what you're about to do. Salamat sa gagawin po ninyo sa aming kalagitnaan at sa aming mga buhay. At dalangin po namin ang kasiyahan ng siyang umapaw, kagalakan ng siyang umapaw sa aming mga puso. In every form ng kalungkutan, ito po ay maalis sa aming mga puso, sa aming mga kaisipan. Dalangin po namin ang kagalakan ng Diyos, ang siyang umapaw sa bawat puso po namin, na kung saan lalakas po ang bawat isa po saan. Because the word of the Lord says that the joy of the Lord is our strength. And Lord, salamat po sa pagkakataon na makapunta po kami sa inyong tahanan, na kung saan kami po'y nagagalak, na minsan pa masumpungan po namin ang iyong presensya. Masumpungan po namin ang bawat isa at kami po'y natutuwa sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po'y magsabing, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. We can all be seated. 1 Samuel chapter 16. 1 Samuel chapter 16 verse 1. Sabay-sabay po natin basahin, okay? Pakilakas po ninyo. 1, 2, 3, read. Since I have rejected him as king over Israel, fill your horn with oil and be on your way. I am sending you to Jesse of Bethlehem. I have chosen one of his sons to be king. Sa ibang salin po, basahin po natin. Tingnan po natin. Sa easy translation, okay? Meron ba tayo? Okay. Okay, ako na lang magbabasa. Wala po siya. And the Lord said to Samuel, stop being sad about Saul. I have decided that he will no longer be king of Israel. Fill your horn with oil and go. I am sending you to the man whose name is Jesse. He lives in Bethlehem. I have chosen one of his sons to be king. Sa NLT po, sabi po niya, now the Lord said to Samuel, you have mourned long enough for Saul. I have rejected him as king of Israel. So fill your flask with oil and go to Bethlehem. Find a man named Jesse who lives there, for I have selected one of his sons to be my king. Pakisabi sa katabi mo, ustuno. Sige po, pakilakas po ninyo. Pakisabi, ustuno. Hindi, kapampangan po ito, kaya medyo para magkaintindihan po tayo. Pakisabi sa katabi mo, ustuno. First row. Pakilakas po ninyo. First row. Hindi. Tignan po ninyo yung katabi po ninyo, tapos sabihin nyo sa kanya. Okay? 1, 2, 3, go. Okay? Second row. Third row. Yan. Fourth row. Yan. At si Kane. The title of today's message is, hanggang kailan ka madi-discourage? Hanggang kailan ka madi-discourage? Sino po sa inyo dito, just this week alone, meron kayong opportunity para ma-discourage pero hindi kayo bumigay? Amen? So, ang binasa po natin para maintindihan po ninyo, sabi po ni Lord kay Samuel, how long will you mourn for Saul? Si Saul po, siya po ang dating hari ng Israel. Siya po ang unang hari ng Israel na kung saan si Propetang Samuel, siya po ang ginamit ni Lord para maging hari ito. Siya ang nag-anoint sa kanya, siya ang nagbigay ng katuruan sa kanya para maging hari po ito. Kaso lang, na-reject po siya. Did you get the point? Sabi po ng salita po ng Diyos, sa sobrang discouragement ni Propetang Samuel, sa sobrang discouragement po niya, hindi na niya minit si Haring Saul hanggang siya'y namatay. May ganun pala, yung sobrang nasaktan ka. Lahat po ng nasaktan, magsabing amen. Wala, mga totoo. Grade 6 ka pa eh. Naintindihan ba po natin? So, sa sobrang discouragement po niya, sa sobrang disappointment po niya, hindi na niya minit si Haring Saul hanggang siya po ay namatay. Pero ang problema po kay Propetang Samuel, nalungkot po siya. O, pakitaas po yung kamay ng isang pagkakataon sa buhay po ninyo talagang malalim ang lungkot po ninyo. Pakitaas ang kamay.
Nalungkot talaga kayo. Yan. Lahat po tayo, nakaranas po tayo ng ganyan. Kaso lang, nasobrahan siya. Okay naman po na minsan nalungkot po kayo, pero pag sobra, hindi rin maganda. Tingnan po yung katabi, pag sabi sa kanya, usto na. O, pakilakas, usto na. Sa Tagalog po, tama na. Okay? O, sige, magtatagalog na po tayo pag sabi, tama na. Pakilakas. Pakilakas sa likod. Tama na. Hanggang kailan ka madi-discourage? Alam po ninyo, sa totoo lang, things do happen in life. May mga bagay po talagang nangyayari sa buhay na minsan talaga, kahit ayaw man natin mangyari, nangyayari. Pastor, ang ibig sabihin, mga bagay na minsan ayaw naman po natin, pero nangyayari talaga. Example, nagkakaroon ng sakit sa pamilya. Nangyayari po yun. Di ba? Yung iba po sa atin, nakakalungkot man, dahil sa sakit po, talagang medyo hindi maganda yung nangyari po sa kanila. Ano pa yung mga bagay na nangyayari sa pamilya na minsan hindi po natin mapipigilan? Nangyayari po, minsan namamatayan po tayo. Nakakalungkot ba yung namamatayan? Naman. Nakakalungkot po ito. Pero kahit sa ayaw man gusto natin, nangyayari po ito. Pero pag sabi sa katabi mo, wag muna ikaw. Yan. Diba? Wag muna ikaw. Pag sabi sa kanya, wag kang magmadali. Lulungkot ako pag nawala ka. Sino po siya dito, lulungkot kayo pag nawala yung katabi po ninyo? Yung iba sa inyo, sabi niya, alikuman. Nauna. Naintindihan ba ho ninyo? Yung iba ho sa atin, talaga nangyayari po ito. Minsan may pera ka, tapos solo pa sa atin, walang pera. Naubos ang pera. Tama. Nangyayari din po ito dati, yung may karelasyon ka, may boyfriend ka, tapos all of a sudden, nag-break po kayo. Nangyayari ba ho to? Dati may girlfriend ka, yung parang pag nahawakan mo yung kamay mo, parang sawa ka. Pero all of a sudden, minsan nagbi-break po. Meron ba kayong kakilala na dati may karelasyon, ngayon wala na? Ikaw yun. Nangyayari ba ito? Nangyayari po ito. Tama. Pero, the point is these things do happen in life, but they should not imprison you to the point where you live a discouraged life. Nangyayari po ito. Pero dapat, hindi po nila tayo kinukulong na kung saan ang buhay po natin, puro discouraged na lang tayo. Kasi life has to go on. Life has to go on. Dapat, magbubon din po tayo. Hindi naman, hindi ko po minamalit. Example, namatayin po tayo, kahit naman ako. Ilang buwan ko rin dinamdam nung nawala po yung nanay ko. Pero kailangan mo pa rin bumangon. Kailangan mo pa rin mandilo. Kailangan mo pa rin itayo yung sarili mo para gumulong yung buhay mo. Amen. Sino po sa inyo dito nung nawalan kayo, gusto nyo, sumama po kayo? Wala naman. Sa pinikula lang po yun. Doon nangyayari talaga. Iba sabi niya, tuki na ako kaya ka. Di ba? Nung tinulak bibiro ko mo. Ano? Nangyayari ba ho to? Nangyayari talaga. But they should not imprison you in living a discouraged life. Amen? God is saying, that's enough. God is saying to you today, that's enough. Tama na yan. Hanggang kailan ka madi-discourage? Diba? Hanggang kailan ka madi-discourage? Kung hindi mo nakuha yung promotion, that's fine. Hindi ka na-increasean ng sahod, that's fine. Diba? Hindi ikaw yung pinili ng poging lalaki. Maraming isda sa dagat. Amen. Kung sakaling
hindi yung pabor, hindi mo natanggap, that's fine. Can you say amen? God is saying to you today, that's enough. Pakisabi sa tabi mo, tama na. Come on, sigawan mo ang katabi mo, tama na. Bakit? Why is it God saying to us, that's enough? Something better awaits you that is better. Something better awaits you that is better than what you're discouraged about. Hindi pa nyo nakuha. May isang bagay na naghihintay sa inyo na mas maganda pa sa kinaka-discourage ninyo. Ulit. May isang bagay na naghihintay sa inyo na mas maganda pa sa kinaka-discourage ninyo. Can you say amen? Kaya pag sabi sa tabi mo, tama na. Ngayon, ang tanong, how to get out of discouragement. Pastor, paano tayo makakalabas sa discouragement? Ready na kayo? Number 1. Stop mourning on the things you cannot change. Stop mourning on the things you cannot change. Huwag na po kayong magdalumhati sa mga bagay na hindi naman ninyo mababago. Katulad dito, si Lord na ang nagsabi sa kanya, ni-reject ko na si Saul. Ano pang magagawa mo? Si Lord na yon. Amen. Why mourn on something that God had rejected? Example, dati may karelasyon ka, tapos iniwanan ka niya. O sabihin na natin, down to earth, pinagpalit ka niya. Aray ko, Diyos ko. Hanggang kailan ka iiyak? Hanggang kailan ka iiyak? Siguro mga 1 week, okay na yan. Diba? Hanggang, di mo ba nakita? Tinanggal siya ni Lord sa buhay mo. Ulit. Hindi mo ba nakikita? Tinanggal siya ni Lord sa buhay mo. Ay, mahal ko siya, Pastor. Ang tawag po nila dyan, ex-boyfriend, ex-girlfriend. Kaya sila they were wrong in the first place. Pakisabi sa katabi ngayon, ikaw na naman ang topic ngayon, di ba? They were wrong in the first place. Can you say amen? Di mo ba napapansin? Tinanggal siya ni Lord sa buhay mo. Bakit mo come on, look at me. Bakit mo iiyakan ang isang taong reject? Kaya yung mga umiyak sa inyo, medyo labas na po ninyo yung dibdib ninyo. Iyak-iyak ko, reject naman pala. Amen. How long will you mourn on something that God had rejected? Yung iba kasi sa atin, pinipilit natin ang isang bagay na reject. Huwag po niyong ipilit yung isang tao o yung isang bagay na reject sa buhay po ninyo. O tingnan mo ang katabi mo, pakisabi sa kanya, salamat hindi ka reject. Yan. Lahat ng hindi reject, magsabing amen. Yan. Amen. Why will you mourn on something that didn't work? Bakit ka iiyak sa isang bagay na wala talaga? Hindi talaga nangyari. Kasi, Pastor, akala ko siya na. Diyos ko. Pangindata na ako palagi. Akala ko siya na. Hindi pala. Hindi pala ako ang gusto niya. Yung best friend ko. Alam po ninyo, may kwento sa Bible. Kaya ako medyo excited ako dito. Bakit? Bigyan po yun ng pagkakataon. Babasahin ko po ito. Medyo mahaba ng konti. Mga 30 minutes. Hindi po. Mga 8 verses lang. Allow me to read it to you. This is a very good story para mas maintindihan po ninyo eh. Ito po ay kwento na kung saan si Haring David po, siya po ay umiiyak. Nalulungkot siya dahil nagkaroon ng sakit ang kanyang anak. Yung anak po ni Bathsheba. Oh, let me read it to you.
David therefore pleaded with God for the child. And David fasted and went in and lay all night on the ground. Grabe. Hindi siya kumain. Nag-ayuno siya. Nahihiga po siya sa lupa. Nagmamakaawa siya sa Lord para iligtas ni Lord yung baby. So the elders of his house arose and went to him to raise him up from the ground, but he would not. Binabangon siya ng kanyang mga kasama. Sabi niya, pabayaan niyo. Mabag si Lord. Ganyan, nagmamakaawa talaga siya kay Lord. Tinataas siya, ayaw niya. Di ba? But he would not, nor did he eat food with them. Then on the seventh day, ibig sabihin, Lunes pa nandun na siya. Tapos ikapito, kita mo siguro, pwede, tangkat nung aldo, danuba na, mga anak ko, pakyalang ko. Pero po to, 7 araw na. Then on the seventh day, it came to pass that the child died. Namatay din po yung bata. Namatay yung pinagpipray po niya na buhayin ni Lord. Get. And the servants of David were afraid to tell him that the child was dead. Natatakot ngayon yung mga kasama niya na sabihin sa kanya na namatay na yung pinagpipray po niya. Baka magpakamatay din ito, kaya sila natatakot. Ayaw nila sabihin. And the servant of David were afraid to tell him that the child was dead, for they said, indeed, while the child was alive, we spoke to him and he would not heed our voice. How can we tell him that the child is dead? He may do some harm. Baka maglaslas siya. Baka patay niya yung sarili niya kapag alam niyang namatay yung baby. Ganyan, yun ang iniisip po nila. Kaya ayaw nila sabihin kay Haring David, baka mas malala ang mangyayari. When David saw that his servant were whispering, David perceived that the child was dead. Therefore, David said to his servant, is the child dead? And they said, he is dead. So David arose from the ground, washed his face, anointed himself, and changed his clothes. And he went to the house of the Lord and worshiped. Then he went to his own house, and when he requested, they set food before him, and he ate. Then his servant said to him, tingnan po ninyo, what is this that you have done? You fasted and wept for the child while he was alive. But when the child died, you arose and ate food. And he said, while the child was alive, I fasted and wept. For I said, who can tell whether the Lord will be gracious to me, that the child may live? But now he is dead. Why should I fast? Can I bring him back again? I shall go to him, but he will not return to me. Then David comforted Bathsheba, his wife, and went in to her and lay with her. So he bore a son and called his name Solomon. Now the Lord loved him. Ito po yung kwento, maganda ito kasi pinagpipray niya to, sana Lord mabuhay. Ayaw nga niyang bumangon. 7 days nandun siya sa lupa. Tinatayo siya, sabi niya, pabayaan ninyo ako. Baka mahabag si Lord sa akin. Nung nakita po niya, nagbubulungan sila, sabi niya, mamaya, yung leader natin, maglilibre. Diba? Mamaya, diba? Ganyan sabi niya, naisip niya, baka patay na yung bata. Ang tanong niya, namatay na ba yung baby? Ang sabi nila, opo, kamahalan. Ang ginawa po niya, tumayo siya. Nagugas siya, naligo siya, nilagyan niya ng oil ang kanyang ulo, pumunta siya nag-church siya! Sana ganyan no? Nag-church siya, tapos sumamba po siya. Tapos sabi niya, pagkatapos siya sumamba, dumiretso siya sa McDonald's. Nag-order siya ng BFF fries. Tsaka, 2 Big Mac. Ganyan siya. Pagkatapos lumipat siya sa Chowking. Talagang kumain siya. Pinaparaphrase ko lang po para maintindihan po ninyo. But the point is, pagkatapos po nun, kumain po siya. Nagtataka yung mga tao. Sabi niya, ano ba naman to? Nung buhay yung anak mo, ayaw mo kumain. Nag-aayuno ka, ngayon patay siya, diyan ka bumangon.
Anong sabi ni David? Anong magagawa ko? Hindi ko naman siya kayang buhayin. Oh, look at me. May mga bagay po sa buhay po ninyo na kahit anong gawin po ninyo, hindi na ninyo mababago. Hindi na rin ninyo mababalik. Medyo down to earth pong example. Hindi po sinasabing masakit po yung namamatayan. Pero wala na rin po tayo magagawa. Nangyayari po talaga to. Ganyan ang nangyari kay David. Wala na rin ang magagawa. Bumangon na lang po siya. But the point is this. Di ba niyo po nakita yung last sentence o last verse? Pagkatapos po nun, nagsiping silang uli ni Bathsheba, ang lumabas si Solomon. And the Bible said, the Lord loved him. He was the most wealthiest, most wisest king in all Israel. Anong ibig ko sabihin? Minsan, nalulungkot po kayo, nadi-discourage kayo, pero si Lord, may hinahanda siyang mas maganda pa. Mas matinding blessing sa inyo kaysa sa isang bagay na kinalulungkutan mo. I-address ko lang po yung iba sa inyo. Yung iba sa inyo, iniwanan kayo ng boyfriend po ninyo. Umiiyak kayo hanggang ngayon. Yung iba sa inyo, gusto pa ninyo maglaslas. Wag! Di ba? Ayan mo siya. Hindi mo man napansin, tinanggal siya ni Lord sa buhay mo. Bakit? Darating na yung Solomon sa buhay mo. Amen. Mas pogi, mas mayaman, mas mabait, mas maayos. Kasi yung dati mo, pogi lang, ang gandun lang. Malaki lang yung katawan, pero pipit yung kaluluwa. Diba? May muscle. Muscle lang. Puro muscle lang. Pero yung kanyang espiritu, payat. Bakit? Wala siyang takot kay Lord eh. At saka hindi siya born again. Born again. Di ba? Yung iba sa inyo, Pastor, gusto ko pong pakilala sa inyo. Sino? Si ano po? Tapos sabi ko, born again siya. Mabait po. Born again siya, hindi po mabait. Di ba? Yun lang ang qualification. Born again siya, pogi po. Ganyan. Dalawang qualification, mabait. Makinig po kayo lahat sa akin. Lahat po na nanliligaw sa inyo, definitely mabait. Wala pa akong nakitang nanligaw sa inyo, sinampal ka agad. Gusto mo ba ako? Wala. Alang-alang sasabihin mo sa akin, gusto ko, di ba? Gusto ko bastos pero mabait yan, ganyan. Walang ganyan. Can you say amen? Meron ba nagpakilala sa inyo? Sino to kanya? Gusto mo yan, di ba? Marahas pero pogi. Wala! Can you say amen? So, so naintindihan ba ho ninyo? Why will you born on something that God have rejected? Why will you born on something that you cannot change? Nalulungkot kayo sa inyong mga magulang kasi malupit sila. Hindi mo na pwedeng palitan yan. Hindi mo nakikita, kamukha mo sila. Inis ka, gusto mong patayin yung mga kapatid mo, wala ka nang magagawa. Ikaw ang unang nagkatrabaho, kaya palagi silang nagpapaload. At siya, pa-load mo ko 50 muna eh. Di ba? Wala ka nang magagawa. Yung tatay mong yan, Pastor, kung pwede lang magpapalit ako ng tatay, wala ka nang magagawa. Tingnan mo, kamukha mo siya. Kamukha mo siya. Eh, Pastor, sana'y makuna mo. Yung pengari ko, kami buo. Nung imamo mo.
Can you say amen? Pastor, kung pwede ko lang palitan yung ilong ko, pwede! Mura-mura na lang ngayon. Susundutin lang yung ilong mong ganyan, tatangos na yan, promise. Amen. Pastor, bansot ako. Anong height mo? 3-footer. Ganyan. Okay lang po yan. Maganda nga po, di ba? May advantage yung maliit. May disadvantage din yung malaki. No, minsan, sumakay ako ng tricycle, kasama ko si Ronnie, Pastor, ay si Jerry. Sabi ni Jerry sa akin, Pastor, pasensya ka na, maliit yung ano. Ganyan ako. May disadvantage din. Can you say amen? Why will you mourn on something you cannot change? Pastor, sana maputi ako, kamukha ko sana si Mika. Oh, hindi, ayaw mo yung kayumanggi. Sunog lang ng konti, pero masarap pa rin. Amen. Pastor, ayaw ko yung build ko, gusto ko payat. Tignan mo naman, oh. You look wonderful. Pakisabi sa tabi, you look wonderful tonight. Yan. Ting, 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 ting. Di ba? Can you say amen? Amen. Ganyan talaga. May mga bagay na hindi na po nyo kayang palitan. Isa pa, hindi nyo kayang palitan yung opinion ng mga tao sa inyo. Bahala sila. Iba, sa iba mabait ka, sa iba hindi. What can you do? Hindi mo kayang kontrolin yun eh. But the point is this. When you get out of your mourning, you're about to see the birth of your Solomon. Ulit. When you get out of your mourning or your discouragement, you're about to see the birth of your Solomon. Ito, pagkalabas po niya sa niyang kalungkutan, eventually lumabas si Solomon, siyang pinagpala ng Diyos. Amen. Kaya pakisabi sa tabi mo, tama na yan. Come on, sigawan mo ang katabi mo, tama na yan. Sino sa dito naniniwala po kayo malapit nang ipanganak si Solomon sa buhay po ninyo? Come on. Malapit nang ipanganak si Solomon sa inyo. So, please, wag po kayong malungkot. Number 2, how long will you mourn for the things that didn't work? How long will you mourn from things for the things that did not work? Hindi nag-work eh. Wala ka na magagawa. Iniwanan ka ng live group mo. What can you do? Ayaw nila sa inyo. Nangyayari ba ho to? Nangyayari. Iniwanan ka ng boyfriend mo? Wala eh. May gusto siyang iba. It didn't work. Pero ito po yung point. Sinasabi ko lang ito kasi ito yung gusto kong tukuyin. The scriptures says to number your days so that you may find wisdom. Look at this. Psalms 90 verse 12. Psalms 90 verse 12. Let's read it all together. 1, 2, 3, read. Teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Sabi po ng Bible, turuan mo kaming bilangin namin ang aming araw dito sa lupa para magkaroon kami ng karunungan. Anong ibig po niya sabihin dito? Look at me. Look at me. You will not live forever in this planet Earth. Hindi po kayo forever na mabubuhay sa lupang ito. Ulit. Kaya, huwag ninyo sayangin ang buhay ninyo sa mga bagay na wala naman hindi nyo makokontrol. Huwag nyo sayangin ang buhay ninyo sa mga bagay na hindi nag-work, sa mga bagay na wala talaga, ni-reject ni Lord. Time is flying so fast that you won't even recognize it. Katulad ngayon, hindi mo napansin. October 8 na pala ngayon. October 8 na pala ngayon.
bilis ng panahon. Kailan pa lang natin pinag-uusapan si Jose Marichan, nakalabas na. O di ba? Ang bilis ng panahon. Huwag po niyo sayangin ang panahon ninyo sa mga bagay na wala naman kayong magagawa. Iba sa inyo eh. Kasi dati ganito ako, dati mayaman ako. Tapos na po yun. Eh di magtrabaho tayo ulit. Hindi nyo namamalayan ano na yung age ninyo ngayon. Ang bihira oh. Ang bilis ng panahon. Samantalang, kailan pa na ako nagpastor dito? 1998. 1998, nung una po ako dumating dito. Ay sa ano pa, sa resettlement pa. 1998. Payat pa po ako noon. Pero, ang bilis ng panahon. Ganyan din po sa inyo. Sobrang bilis ng panahon na huwag ninyong sayangin ito sa mga bagay na wala naman kayong magagawa. Na hindi ninyo maibabalik. Huwag niyo sayangin ang mga buhay ninyo sa mga bagay na nireject ni Lord. Gusto lang i-address yung mga iba sa inyo, yung mga karelasyon ninyo na pinipilit po ninyo. Wala naman talaga. Tapos na eh. Hanggang ngayon, tinitingnan po ninyo yun. Alam, may cellphone mo ito. Kamakailan pa lang nagsiselfie kami. Di ba? Ganyan ka pa. Tapos, kaya nakaganyan ka pa. Wala na. Iba na yung kayakap. Ba't ka pa iyak-iyak dyan? 2 years ka nang iiyak. 2 years yung sinayang mo, come on. 2 years. Dati 38 ka, ngayon 40 ka na. Samantalang dati dapat kinasal ka na. Ba't di ako, dito ako napapaturo? Mali, dapat doon. Sayang yung panahon. Amen. Sayang yung panahon na nagtrabaho ka sana muli. Umunlad yung buhay mo. O di ba? Eh ganyan talaga siyempre. Nasa ano po natin? Setting modesty aside. Kasi wala naman kayong magagawa talaga. Tingnan po niyo yung katabi po ninyo. Pagsabi sa kanya, nakikiusap po. Sige. Huwag niyo kong tingnan. Pakisabi sa tabi mo, sana huwag ka munang tumanda. Yan. Sino po sa dito ayaw niyong tumanda? Di ba? Ayaw niyong tumanda. Who would have thought? How long will you mourn for things that didn't work? O, punta lang tayo sa life group. Minsan, yung may mga tao, gusto ka nila. Minsan, yung ayaw nilang sumama sa inyo, gusto nila sa ibang grupo. Anong gagawin natin sa mga ganyan? Okay. Kung saan kayo masaya, doon. Amen. Nag-business ka, nalugi. What can we do? Nangyari na yung nangyari. Eh, kung matapang ka, huwag ka sumuko. Eh di, tuloy-tuloy pa rin. O dati, may sahod ka, ngayon wala. Dati, malaki yung tinatanggap mo, ngayon, konti na lang. What can you do? Ang best thing, huwag po nyo sayangin ang buhay po ninyo, yung panahon ninyo sa pagmumukmuk ninyo. Nagbumukmuk ka sa isang bagay na pwede naman mas magandang pwede pang mangyari sa buhay po ninyo. Lahat ng naniniwala na parating na yung Solomon po ninyo, magsabing amen. Number 3, sabi po ni Lord kay Samuel, fill your horn with oil. Ibig po sabihin nito, put on a new attitude. Anong ginawa ni Haring David? Tumayo po siya,
Bumangon siya, nagilamos siya, nagbihis siya, nag-charge siya. Yun ang ginawa po niya. The horn represent the life of the prophet. The horn was drained because of disappointment and discouragement. Sobrang na-discourage talaga siya. Na-drain talaga yung, alam po ninyo, noong unang panahon, yung mga propeta, may horn po sila, yung parang, ano tawag dito, yung lalagyan. Meron silang parang naka-sling bag, pero container po yon. Ang laman po noon, oil. Palagi silang may ganyan. Kasi every time na utusan sila ni Lord na pumunta sa isang tao para i-anoint nila, yun po ang ibubuhos po nila. Ang problema, dahil sa kakamukmuk po ni Samuel, alos wala ng oil yung lalagyan po niya. Kaya sabi ni Lord sa kanya, fill your horn with oil. Kasi wala na, na-drain na eh. And there are some of you here today, dahil sa discouragement po ninyo, na-drain na kayo. Na-drain na yung buhay po ninyo. Na hanggang ngayon, nagmumukmuk kayo sa isang bagay na ni-reject ni Lord. Nagmumukmuk kayo sa isang bagay that it didn't work. Kaya ang nangyari, na-drain yung lakas ninyo, na-drain yung motivation ninyo, na-drain yung drive ninyo, halos ayaw na ninyong bumangon. Pero sabi ni Lord sa kanya, rise up, fill your horn with oil. At sabi niya, punta ka sa taong ito. Ito po yung gusto ko sabihin sa inyo, sa mga na-discourage sa inyo. Get on fire for God. Ibalik ninyo yung apoy ninyo. Amen. Balik ninyo yung apoy po ninyo. Get into life groups. Maghanap po kayo na life group. Sumali kayo sa mga life group. Get a new perspective. Dapat magising po tayo. Anong ginagawa ko dito? Naalala ko noon may gusto ako, pero sabi ng Lord sa akin, Nak, hindi para sa iyo to. It took me months. Nung bata pa po ako to, Tapos na-realize ko, anong ginagawa ko dito? Ang ginawa ko, naligo talaga ako. Hindi po ibig sabihin, hindi ako naliligo. Ang ginawa ko, naligo ako, nagbisa ako, nagpunta ako sa church. Yun ang ginawa ko. Para mawala lang yung bagay na yun. And some of you here today, yung iba po sa inyo, nakabalot kayo ng mga bagay na pinipilit ninyo sa buhay po ninyo, na nireject naman ni Lord. Kaya, palaging mabigat ang buhay po ninyo. Palaging parang pasan ninyo yung daigdig. Come on. Tanggalin po ninyo yan. Katulad ni Haring David, wala na siya magagawa. Ang ginawa po niya, tumayo siya. Naligo, nagbihis. Kahit kayo, alam ba ninyo, madalas makikita mo daw sa isang tao, kahit sa pagbihis lang, alam mo kung sinong discourage. O tingnan mo ang katabi mo. Tingnan mo yung bihis po niya. Tingnan mo yung bihis po niya. Diyan pa lang makikita mo kung discourage siya. Actually, yung iba nga, mas matinik sila sa kulay daw ng damit mo. Di ba? Hindi naman po totoo to. Yung iba ano lang. Example, pag nakaitim ka, ay naku, nagluluksa to. Mga ganyan. Hindi po totoo yun. Pero, iangat po ninyo sa, magbihis po kayo na maayos. Tapos punta kayo ng church. Attend po kayo. Di ba? Anong ginagawa mo sa kwarto mong yan? Super dilim. Diba? Anong ginagawa mo sa labas? Walang buhay dyan. Come on. Kahit sisirin mo pa yung 10 dagat na yan, walang buhay dyan. Hindi mo mararanasan yung presensya ng Diyos dyan. Mararanasan mo yung presensya ng Diyos sa kanyang templo. Come on. That's why the Bible said, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Doon po tayo bumalik. Kasi pastor, masakit. Basta balik ka lang. Eventually, that thing will lose its hold on you.
Eventually, mawawala yan, mawawala yung kapit niya. Why? Everything melts in the presence of God. The Bible said, mountains melt like wax in the presence of God. Matutunaw yan sa presensya ng Lord. Eventually, mawawala yung hawak niyan sa buhay po ninyo. Balik! Sigawan mo ang katabi mo, balik! Kayo pong nanonood by live streaming, balik! Diba? Put on a new attitude. Diba? Pag matagal na kayo hindi umaattend, tapos umattend kayo dito, kala mo ikaw yung pastor, pag dumating kayo dito, yung... Tapos pag may nakita kayo, hello, yung ganyan, parang silang first timer. Yung mangumusta kayo, oh, good to see you. Ikaw pang nagsasalita, di ba? 1 year ka nang hindi umaattend. Tapos pag nakita mo yung kapatid, oh, good to see you, bro. Ganyan ka pa, ikaw, ganyan, yung attitude yun eh. Alright na po, megaten ka, lawin nyo, kumakalunos ko. Come on. Di ba? Tapos gagawin mo, bubunutin mo yung pitaka mo. Di ba? Tapos sasabihin mo kay Peter, Peter, tara, labas tayo. Ganyan. Ate S, di ba? Ito yung financial assistance mo. Ganyan ka. Puta na, new attitude. Sino sa inyo dito, tutulungan ninyo yung hindi na umaaten para makabalik sila sa templo ng Diyos? Balik po natin sila. Ganyan din ang buhay po ninyo. Huwag kayong umabsent. Nanlalambot ka na nga. Nanlalambot ka na. Nangihina ka na. Nagmumukmuk ka na. Tapos magmumukmuk ka pa. Sa kwarto. Tapos, nangihina ka na, pupunta ka pa ng mall. Tapos, uuwi ka, bubili ka ng damit na ayaw mo naman. Tapos, makita mo yung ATM mo, ang balance niya, 500 na lang. Talagang madi-discourage po kayo. Amen. Ang masarap sana, matagal ka hindi umaatin, mag-withdraw ka sa ATM, tapos mag-withdraw ka ng 100,000. Lord, babalik ako sa iyo. Ihul, Lord, para sa ito. Kasi nakita ko, walang halaga talaga ang mga bagay nito. Ikaw lang mahalaga sa buhay ko eh. Can you say amen? Can you say amen? Pwede ba po tayong tumayo? Tumayo po tayo. Guguluhin ko na muna po kayo. Amen. Amen. Humana po kayo 5 katao, pakitapik po natin sila. Pakisabi sa kanya, 2 sasabihin po niyo, tama na, tara na. Okay? 2 lang. Ano sasabihin natin? Ano una? O yung una muna. Tama na. Tapos, tara na. Okay? Okay, sa bilang po 3, I want you to find 5 people, say to them, tara na, tama na, tara na, okay? Ay, hindi pa po tayo tapos. Hanapin niyo uli yung 5, pakisabi sa kanya, pag nagkapera ako, pakakainin kita. Yan. Okay, makakaupo muna po kayo lahat. Alam ko, excited kayo. Gusto niyo sumayaw, pero hindi muna. Meron pa po tayong mailan na minuto. Okay lang ni, just keep on playing. Just keep on playing. Anong gagawin po natin? Paano tayo lalabas sa discouragement? Number 1, stop mourning on the things you cannot change. Tama na yung pagbumukbok sa mga bagay na hindi na ninyo kayang baguhin. Ano pa? Hanggang kailan kayo lulungkot sa mga bagay na hindi nag-work talaga? And lastly, fill your horn with oil.
Ibalik yung langis sa buhay po ninyo. Ibalik yung apoy sa buhay po ninyo. Ibalik yung sigla sa buhay po ninyo. Iba sa inyo, ibalik po ninyo yung ganda ninyo. Iba sa inyo, ibalik po ninyo yung kapogian ninyo. Ibalik po ninyo yung mga bagay na nawala sa inyo. Di ba? Lahat po tayo may pinagdadaanan. Pero kaya naman po ninyo yan. Why? The Bible said, I will never leave you nor forsake you. Di ba? Hindi kayo pababayaan ni Lord. Palagay ba ninyo, hindi alam ni Lord yung pinagdadaanan po ninyo? Alam niya. Kaya kanya inalaw sa bagay na yan kasi believe siya sa'yo. Alam niya, kakayanin mo yan. That's why the Bible said He won't allow us to go through temptations that we cannot overcome. Kasi kaya kanya inalaw na dumaan dyan kasi believe siya sa'yo. Alam niya, kakayanin mo yan. Alam niya, at the end of the day, you will overcome that thing. At the end of the day, you will become victorious sa buhay po ninyo. Ngayon, marahil kulang ka sa pera, pero okay lang. You will overcome that thing. Babalik din yung mga milyon na nawala sa'yo. Babalik din yung magandang opportunity na wala sa inyo. Come on! Ibabalik din ni Lord dyan. Ibabalik ni Lord dyan. Come on! Meron ba akong kasama dito naniniwala? Ibabalik din ni Lord dyan. Ang mahalaga, tayo po ang bumalik. Tayo ang bumalik kay Lord. Balik tayo sa templo. Come on, balik sa templo. Tapos sabihin natin, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Why? Nandito si Lord. Nandito si Lord. Para gumawa siya ng himala sa buhay po natin. Palagay ba ninyo, hindi niya kaya yan, kaya niya. Tama na yung paglulungkot po ninyo, tama na yung pagmumukmuk po ninyo. Matagal-tagal na rin na ganyan ka. Matagal-tagal na rin na wala ka ng apoy. Matagal-tagal na rin na discourage ka. Come on, come on. Bangon muli. Bangon muli. Bangon tayo muli para magawa ng Diyos yung gusto niyang gawin sa inyo. I'm gonna say something. Iba po sa inyo. Some of you have lost a lot. Some of you have lost a lot of money sa buhay po ninyo. Iba sa inyo, niloko kayo. Iba sa inyo, tinakbuhan kayo. Iba sa inyo, hindi na kayo binayaran. Come on. Palagay ba ninyo, hindi alam ng Lord ito? Palagay ba ninyo, hindi niya alam? Alam niya. He is just setting you up. Siniset up lang kayo ni Lord. Come on, look at me. Siniset up lang kayo ni Lord. He is just waiting for the right time to restore all things back to you. He is setting you up. All you need to do is put on. All you need to do is put oil on your horn again. Punuin mo na naman ng langis ang buhay mo para tumulas na naman yung buhay mo. Para hindi kumapit yung kabigatan, para mag-slide yung kabigatan sa buhay po ninyo. Fill your horn with oil. Di ba nyo napansin? Pag minsan, maigpit yung isang bagay, anong nilalagyan po natin? Nilalagyan natin ng langis. Nilalagyan natin ng langis para dumulas po ito. It's the same thing. Iba sa inyo, matagal lang nakakapit ang mga bagay na yan, halos hindi matanggal-tanggal. But when you fill your horn with oil, once again, dudulas at dudulas po yan sa mga, it will slide up sa buhay po ninyo. Pag-i-slide lang yan sa buhay po ninyo. Ulitin ko, iba sa inyo na nawalan kayo ng mga millions, God will restore those millions back to you. Yung mga opportunities, ibabalik po ni Lord sa buhay po ninyo yan. Iba sa inyo, nawala kayo ng boyfriend, nawala kayo ng girlfriend. Well, tanggapin na po ninyo. Tinanggal lang sila ni Lord dahil hindi sila para sa inyo. Ganyan na lang ninyo tingnan yan. And God is preparing. Come on. God is preparing. You're about to give birth to your Solomon. Let me close. Lungkot na lungkot si Samuel dahil kay Haring Saul. Lungkot na lungkot siya. Pero nung sabi ng Lord sa kanya,
punuin mo yung lalagyan mo ng langis at punta ka kay Jesse to anoint one of his son. Look at me. Alam ba ho ninyo, ang inanoint niya that day was King David. He was the best king in all Israel. Anong ibig ko sabihin? Yung kinalulukutan ninyo, yung kinadidiscourage ninyo, hindi nyo alam, may hinanda ang Diyos na mas matindi pa sa bagay na yan. Come on! Meron ba akong kasama dito? Hindi lang maipapanganak si Solomon, pero darating si Haring David sa buhay po ninyo. Hallelujah! Hallelujah! Kaya tama na yung iyak, tama na yung discouragement, tama na yung lungkot. It's a brand new day. Come on, put on a new attitude, put on a new clothes sa buhay po ninyo. Amen. Kaya dati, darating ka sa church, ganyan lang. Ganyan ka lang darating sa church. Kamusta ka? Manyan talaga hindi. Hindi, iba ka na ngayon. Pag pumasok ka sa church, iba na yung dating mo. Iba na. Why? You put on a new attitude. You put on your new clothes. New perspective sa buhay po ninyo. Pwede ba natin nilabas yung ating mga dibdib? Come on. Labas ang mga dibdib. Come on. Come on. Tayo po tayo lahat. Labas lahat yan. Come on, come on, come on. Here we go. Hallelujah. Thank you, Lord. Cause he picked me up, turned me around, placed my feet on solid ground. I think Master, I think Savior, because I want everybody to listen. Something is about to break loose in this place today. May matatanggal yung mga bagay na matagal nang nanakabit. They will slide off. Iba sa inyo, i-restore ni Lord yung mga bagay na nawala sa inyo. Tatanggalin ng Lord yung mga bagay na nagpapalungkot sa inyo. Sabi ko dito, take off your mourning clothes and put on the new clothes. Something better awaits you as you go. No to discouragement, yes to a new thing. And lastly, like King David, your Solomon is on the way. Like Prophet Samuel, your David is on the way. Marami po sa inyo dito, parating na yung Solomon po ninyo. Marami sa inyo dito, parating na yung Haring David po ninyo sa buhay po ninyo. Come on, ilabas ang mga dibdib. Itaas ang mga, come on, here we go. because he picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart and changed my name. Forever free, I'm none the same. I thank the Master, I thank the Savior. One more time, because he picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart and changed my name. Are you ready? Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. I thank God, I thank God, I thank God. Wandering into the night, wandering into the night. One thing I'm best to find is where we sing. Hey, this vagabond. Hey, I try with all my might. Amen. But I just can't really find. I'm slowly drifting. Oh, vagabond. Yeah. The mountain running out of road. I met a man I didn't know, and he told me that I was gotta lose.
gagawin si Lord sa'yo. Pero, hindi darating yan kung ang damit ninyo, attitude ninyo, nagmumukmuk pa rin po kayo. You have to do something different na hindi po nyo ginagawa dati. So, pag you put on a new attitude, ibig sabihin, dati ganyan pala, ngayon, iba na. Iba na yung asta mo. Why? Because you know that God will come through. You know, because God will save the day. He will deliver you. He will save you. Pakisabi sa katabi mo, ulitin ko to, pakisabi sa katabi mo, wala munang pakialamanan na may magsasaya muna ako. Meron ba akong kasama dito na talagang ahataw po kayo? Wala naman mawawala. Come on, here we go. Lahat tatalon, okay? Lahat tatalon. Because you picked me up, He turned me around, He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart and changed my day. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank God, I thank God. Thank you, Lord. galaw. I thank God. Let's sing it. Yeah, I cannot deny what I see. Got no choice but to believe. My doubts are burning, like ashes in the wind. Oh, so hold on to my faith. Burden and bitterness, you can't just keep on moving. Oh, you will come here. And now till I walk the street alone, I sing of how you saved my soul. This wayward son has found his way back. Oh, he picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart and changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, because He picked me up. Pakihawak yung katabi. Pakihawak po ninyo yung katabi po ninyo. Pakihawak yung katabi. Pakihawak yung katabi po ninyo. Para sigradong gagalaw po yan. Kapag nakita po ninyo yung katabi ninyo, hindi siya gumagalaw, atakin po ninyo siya dito sa harap. Okay? Let's sing it one more time. Here we go. I cannot deny what I see. Got no choice but to believe. My doubts are burning, hey, like ashes in the wind. So Huwag po Lord, ninyong bitawan yan. so strong on to my faith. Burning and bitterness, you can't just keep on moving. Hey, you will come here. Now till I walk the streets of gold, I sing of how you saved my soul. This way once I had found his way back. Oh, he picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart and changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, one more time, because He picked me up, He turned me around, He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart and changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Thank you, Lord. Last na po ito. Pakisabi sa tabi mo, bawal yung nganga. Ba't ka nakanganga? Ang lahat masaya, ikaw na lang. Huwag po niyong alagaan ang kalungkutan po ninyo. Yes! Huwag ninyong alagaan yung discouragement po ninyo. Yes! Huwag ninyong alagaan yan. It's time.
It's time to rise up. Thank you, Lord. It's time to put on the new clothes. It's time to fill our heart with oil. There we go. Like what I see. Got no choice but to believe. My doubts are burning like ashes in the wind. Oh, so long to my old friend. Yung sa likod, pagkakataon na muli dito. This you can't just keep on moving. Oh, Jesus, you ain't welcome here. Yeah. From now till I walk the streets of gold. Thank you, Lord. I sing of how you saved my soul. This wayward son has found his road. He picked me up, sent me around. He placed my feet on solid. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart and changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, because He picked me up, turned me around. He placed my feet on solid. I thank you, Lord. I thank Savior, because He healed my heart, changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, because He picked me up, He turned me around, He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart and changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank you, Savior. Thank you, Lord. I thank God. Taas po natin ang ating mga kamay. Come on, everybody now. Come on, Christian, lift up your hands. Tapos ikaw po natin, tama na, tara na. Okay? 1, 2, 3. Tama na. Tara na. Don't just lift up your hands. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord cause His face to shine upon you. May you experience His peace now and forever. May you be overwhelmed by the goodness of God. May you be blessed coming in. May you be blessed coming out. May you experience the birth of your Solomon. May you experience the birth of your David. I bless you now in Jesus' name. Everybody will shout. Thank you for coming. God bless you.